Ako si Francis Riudique. Hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, campaign period para sa national possessions simula na ngayong araw. Congressman Wilbert Lee nilinaw ang rason sa kabila ng pag-atras sa senatorial race. Senate President Chis Escudero sinabing posibleng magsimula ang impeachment trial laban kay VP Sara matapos ang SONA. Tulfo, Go at Soto nanguna sa senatorial candidates ayon sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Benepisyo para sa solo parents isinusulong na palawigin. AI chatbot, hindi nakikitaan ng dahilan upang ipagbawal ang paggamit. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Nagsimula na po ngayong araw ang pangangampanya ng mga kumakandidato para sa national elections, partikular ang mga kandidatong tumatakbo bilang senador at party-list groups. Nakatutok naman ang Commission on Elections o COMELEC sa target nitong tanggalin ang mga campaign materials na iligal na nakakabit sa mga hindi pinahihintulutang lugar tulad ng pagpaskil sa mga ito sa punong kahoy, poste ng kuryente, pader ng pampublikong gusali, waiting shed, footbridges at iba pang hindi itinalagang lugar. Maaari lamang magkabit ng mga campaign materials sa designated common poster areas o private property na may pahintulot ng may-ari at itinalaga ng COMELEC. Samantala, aprobado na rin sa ahensya ang online campaigning bilang plataforma para sa kampanya. Epektibo lamang ang mga ito mula ngayong ika-11 ng Pebrero hanggang ika-10 ng Mayo. Nakahanda at nakabantay naman ng PNP sa umpisa ng kampanya para sa 2025 midterm elections. Ayon sa ahensya, mayroon itong security plan na inilatag kasabay ng pagpapakalat ng kapulisan sa mga lugar na gaganapan ng mga campaign rally. Mayroon din umanong inihandang security coverage at crowd security ang PNP bilang dagdag seguridad sa publiko. Kamakailan ay ipinabatid ni Bisayag Youth Party List First Nominee Greco Belhica ang kanyang pagtutol sa talamak na pagbibili ng boto ng mga mamamayan gamit ang iba't ibang programa ng pamahalaan bago pa man magsimula ang panahon ng kampanya. Para sa balita, narito si Jade Buhoy. Kamakailang binigyan diin ni Bisayag Youth Party List First Nominee Greco Belhica ang talamak na vote buying gamit ang umano'y ilang mga programa ng gobyerno. Insertions, pinagbawal na po sa Belhica ruling yan. Bawal talaga yan. So, bagamat bawal, ginagawa nila. Ayon kay Belhica, napagdesisyonan sa Korte Suprema noong taong 2013 na labag sa batas ang dalawang uri ng insertion o pagdagdag ng pondo bago ang deliberasyon ng pambansang budget at matapos ang pag-aproba nito. Kaugnay nito, ayon din sa COMELEC Resolution No. 11104, ipinagbabawal ang paggamit ng ayuda bilang pangangampanya dahil ito'y maihahambing sa abuse of state resources o ASR na mas kilala sa tawag na vote buying. Paalala naman ni Belhica, imbes na ayuda ang ipamahagi, nararapat na paggawa ng karagdagang oportunidad ang kinakailangan para makapagtrabaho ang mga mamamayan. We need to create jobs for the Filipinos para magkaroon ng pagkakataon umasenso ang tao. You can only do that by fighting drugs, corruption, and red tape para makapag-establish ang mga negosyo ng kanilang negosyo. Paglilinaw pa ng kandidato, hindi ito magdidikta kung sino ang nararapat na iboto. Bagkos hinikayat nito ang mga mamamayan na maging mapagmatyag sa kanilang pipiliin. Kailangan isa puso na po ng mga Pilipino ito dahil sa darating na May, kayo po ang merong kapangyarihan ng araw na yon na palitan at baguhin ang katayuan ng ating bayan sa paghahalal ng mga mahusay at tamang mga leader. Hindi ko na sabihin kung sino yung boto nyo. Boto nyo kung sinong gusto nyo nasa puso nyo. Huwag lang ang bumoto ng kurang. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Nilinaw naman ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee ang kanyang pag-atras sa kandidatura bilang senador sa darating na eleksyon. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Marami pong dahilan, pero ang isang dahilan talaga dito ay talagang tayo po ay kinapos sa oras at kinulang po tayo sa makinarya para maabot po ang ating pong mga kababayan para maipaalam ang ating advokasya. Pero gaya ng sabi ko rin, hindi po tayo titigil dito sa ating ipinaglalaban. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga ipinaglalaban. Lack of machinery. Yan ang pahayag ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee sa kanyang pag-atras sa senatorial race para sa nalalapit na eleksyon sa Mayo, sa kabila ng pagiging pinakaunang naghain ng kandidatura noong Oktubre ng nakaraang taon. Dito kanya ring nilinaw na ang kasalukuyang nominado para sa kanilang partido ay ang kanyang asawa na si Delphine Gan. Bagamat umatras sa kanyang kandidatura, nangako ang kongresista na patuloy pa ring maninilbihan sa pwesto para isulong ang murang bilihin at healthcare sector sa nalalabing 4 na buwan bago ang eleksyon. Dagdag pa niya, wala ring kaugnay sa isyu ng personal na kalusugan ang kanyang pag-atras. Aniya, pawang personal na desisyon ito bilang kandidato. Base naman sa panayam, kanya ring nilinaw ang isyu ukol sa malaking halaga ng kanyang ad spending. Mata sa mata, kahit kanino masasabi ko na ako po, sariling pera ang ginagamit. Wala po tayong kinukuhang pera, wala po tayong mga projects, wala po tayong gano'n. No? Wala po tayong kinuha. The record will speak for itself. Wala po tayong gano'n. No? Wala po tayong corruption at sariling pera, pinaghirapan, ito pong ginagamit natin ngayon. Sa kabila nito, umusbong rin ang isyu ng kanyang hindi pagpirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Derechang sagot pa ng kongresista, hindi raw siya nakatanggap sa imbitasyon ukol sa caucus. Bukod dito, inilahad din niya ang kanyang magiging desisyon. Siguro ang gagawin ko, babasahin ko, titingnan ko kung ano yung complaint. No? Kasi hindi ko po siya nabasa at titimbangin natin kung ano po yung nakapaloob doon. No? At siyempre, boboto ako kung ano po yung mas makakabuti sa taong bayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Aktibong nakararanas ng malawakang pag-ulan ang iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay dahil sa shearline, easterlies at amihan. Partikular na inuulan dulot ng shearline ang mga lugar sa Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Quezon at Aurora. Easterlies naman sa Caraga, Davao Region at natitirang bahagi ng Mindanao. Habang amihan naman po ang dahilan ng nararanasan nating pag-ulan sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon. Susunod sa News Force. Bilang ng mga lumabag sa election gun ban, umabot na sa higit 800. DA kinumpirmang tuloy ang pag-aangkat ng sibuyas kahit panahonan ng anihan. Senate President Escudero sinabing posibleng magsimula ang impeachment trial laban kay BP Sara matapos ang SONA ngayong taon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Isiniwalat ni Senate President Chis Escudero na posibleng sa Hulyo pa masimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Maaari umano kasing simulan na ito matapos ang State of the Nation Address ngayong 2025. Para sa detalye, narito ang ulat. Sinabi ni Senate President Chis Escudero na posibleng sa Hulyo pa posibleng magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pagkatapos pa umano ito ng magiging State of the Nation Address ngayong 2025. Paliwanag ni Escudero, ito ay dahil ito ang panahon kung saan gagampanan ng bagong kawani ng Kongreso
ang kanilang mga tungkulin. Iginit naman niyang wala umano siyang planong magpatawag ng special session para sa naturang impeachment. Nilinaw din niyang wala pang senador ang kumakausap sa kanya na may kagustuhang magpatawag ng special session. Pero kung magpapatawag umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kailangang daluhan ito ng mga senador. Ngunit matatanda ang sinabi ni Marcos na bukas siya sa pagsasagawa ng special session. Iginit ng Pangulo na dapat na magmula ang request mula sa Senado. Nauna nang sinabi ni Escudero na ang pinakamaagang petsa na masimulan ang impeachment process ay June 2 na muling pag-resume ng mga sesyon sa Kongreso. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Bago pa man magsimula ang panahon ng pangangampanya, umabot na sa higit 800 ang lumabag sa Comelec gun ban. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Nasa mahigit 800 individual na ang naitala na lumabag sa Patakarang Commission on Elections o Comelec gun ban. Ayon sa Comelec, umakyat na ang bilang ng mga naaresto sa 825 kung saan karamihan umano sa mga ito ay mga sibilyan na nasa 700. Huli rin sa operasyon ang mga dayuhan, sekyu, pulis, sundalo, opisyal ng gobyerno at iba pang mga otoridad ng law enforcement agencies. Lumalabas naman na Metro Manila ang pinakamaraming bilang ng mga naaresto, kasunod ng rehiyon ng Central Luzon, Central Visayas at Calabarzon. Epektibo naman ipinatutupad ang election gun ban hanggang 11 ng Hunyo nitong taon, habang nakatakda namang ganapin ang araw ng eleksyon sa 12 ng Mayo. Daniza Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ayon sa kamakailang survey ng Pulse Asia, 14 na mga senatorial candidates ang may posibilidad na manalo sa 2025 midterm elections. Para sa buong detalye, narito ang ulat. 14 na kandidato para sa pagkasenador ang may statistical chance na manalo sa 2025 midterm elections. Ito ay base sa kamakailang inilabas na resulta ng Pulse Asia survey. Nanguna bilang senatorial bet si ACT-CIS Representative Erwin Tulfo. Pumangalawa naman si Senator Bongo na kaunti lamang ang agwat sa pumangatlo na si former Senate President Vicente Tito Soto. Kasama pa sa naturang listahan ng posibleng manalong senador ay ang 5 re-electionist na sina Senator Pia Cayetano, Senator Bong Revilla, Senator Amy Marcos, Senator Bato de la Rosa, Senator Lito Lapid. Kabilang din sino Ben Tulfo, former Senator Ping Lacson, former Senator Manny Pacquiao, TV show host Willie Revillame, Makati Mayor Abby Binay at House Deputy Speaker Camille Villar. Isinagawa ang naturang survey mula January 18 hanggang January 25. Nilahukan ito ng 2,400 respondents na edad 18 pataas. Mayroon itong 2% margin error at 95% confidence level. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, kinumpirma ng Department of Agriculture na magpapatuloy ang pag-aangkat ng parehong puti at pulang sibuyas sa kabila ng harvest season. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., isa umano itong tactical move dahil ang mga iaangkat ay hindi tuluyang mapupunan ang 7,000 tonelada na kulang na supply. Aniya, bukod sa kapakanan ng mga lokal na magsasaka, ay kailangan ring isipin ang magiging sitwasyon ng mga consumer. 4,000 tonelada ng sibuyas lamang umano ang iaangkat na halos kalahati lamang ng gap na supply. Nitong kamakailan lang ay nagsagawa ng inspeksyon ang National Housing Authority sa isa sa mga proyekto nito sa Valenzuela City, ang Arcong Bato Housing Project. Ito ay upang matiyak na maging maayos ang istruktura, maging ang kalidad ng pagkakagawa nito. Ang naturang proyekto ay nakalaan para sa mga pamilyang nakatira sa kahabaan ng Tulyahan River at mga mapanganib na lugar sa lungsod.
Pinarangalan bilang Healthy Community Awardee ang lungsod ng Pasay ng Department of Health o DOH at ng Department of Interior and Local Government o DILG. Ito'y dahil sa masigasig nitong pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan para sa mamamayan. Para sa detalye, narito si Jade Buhoy. Ginawara ng Healthy Community Award ang lungsod ng Pasay sa pangunguna ng Department of Health o DOH maging ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Dito personal na tinanggap ni Mayor Emmy Calixto Rubiano ang parangal kasama sina Congressman Tony Calixto at Konsehal Joey Calixto Isidro. Ayon kay Mayor Emmy, binigyang prioridad ng lokal na pamahalaan ang pangkalahatang kalusugan kabilang ang pisikal, emosyonal at mental na aspeto nito. Itinampok rin ng lungsod ang kanilang Pasay City General Hospital at Super Health Centers na nagbigay ng dekalidad na serbisyong medikal. Kabilang dito ang kanilang programa ng pagpapalakas ng mental health services upang maging mas accessible ito sa publiko. Ngayon kasi, dahil inaasikaso namin from womb pa lang, nagkaroon kami ng empowering mothers and infants during my time. Meron kaming mga programang inihandog para sa aming mga kababayan. Ayon naman sa DOH, ang Pasay lamang ang tanging lungsod sa Metro Manila na tumanggap ng nasabing parangal. 3 lungsod lamang sa buong bansa ang kinilala bilang Healthy Community Awardees ngayong taon, kung saan nakabatay ang parangal sa Republic Act No. 11223 o Universal Healthcare Law na naglalayong palakasin ang mga programang pangkalusugan sa lokal na antas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tumanggap naman ng mga helmet na donasyon ang MMDA mula sa isang ride-hailing app sa Pilipinas na kanilang magagamit para sa programang Motorcycle Riding Academy. Narito ang ulat ni Princess Castro. Higit 100 helmet ang ipinamahagi ng motorcycle ride-hailing firm na Move It para sa Motorcycle Riding Academy ng MMDA. Ito ay bilang pakikiisa sa pagsusulong ng kaligtasan sa daan na magagamit ng mga mag-e-enroll sa programa ng ahensya. Sa pangunguna ni MMDA Chair Attorney Romando Artes at ng mga opisyal ng ahensya ay malugod nilang tinanggap ang mga donasyong ito. Sa panig naman ng Move It, kanilang sinabi na mahalaga ang papel na ginagampanan ng MRA sa pagsusulong ng ligtas na kalsada. Samantala, umaasa sila na makatutulong ang donasyong ito nang sa gayon ay mas marami pa ang maengganyo sa programang hatid ang libreng responsible motorcycle riding education na handog ng MRA. At para naman sa mga nais na mag-enroll sa MRA, mangyari lamang na mag-enroll via walk-in o online at magdala lamang ng isang government-issued ID at helmet. Matatagpuan ang MRA sa J. Vargas sa Avenue, corner Meralco Avenue, Pasig City at bukas mula Lunes hanggang Sabado. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Paalala po sa publiko, itinuring na peke ng DSWD ang kumakalat na Education Assistance Online gamit ang pangalan ng kagawaran. Ang peking Facebook page ay mayroong mahigit 30,000 tagapagsunod, kaya't hinikayat nito ang publiko na i-report. Ayon sa DSWD, ang mga nilalaman nito ay nagpapakalat ng maling impormasyon ukol sa programa, proyekto at serbisyo ng ahensya. Susunod sa News Force. Quezon City Government nag-alok ng OJT programs sa mga SHS students na naghahangad maging veterinaryo. Benepisyo para sa mga 15 million solo parents sa buong bansa, isinulong na palawigin. At Philippine Bet Diamante, kinoronahang Reyna Hispano-Americana 2025. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Isinusulong ni House Deputy Minority Leader at bagong henerasyon Representative Bernadette Herrera na palawigin ang mga benepisyo para sa 15 milyong solo parents sa buong bansa. Binigyang diin ito ang pangangailangan ng palakasin ang tulong pinansyal, akses sa bahay at serbisyong mental health sa mga solo parents kabilang ang kanilang mga anak. Kabilang din dito ang pagsulong ni Herrera sa Flexible Work Arrangements, programang pagsasanay sa kabuhayan at workshops sa financial literacy. Nananawagan si Herrera ng agarang hakbang upang matugunan ang pangangailangan ng mga solo parents. Nag-alok naman ang Quezon City Government ng pagkakataon na veterinary training at on-the-job training o OJT programs sa mga senior high school students na naghahangad maging veterinaryo. Layo ng programa na tulungan ng mga mag-aaral na magkaroon ng tunay na karanasan at hasain ang kanilang teknikal at profesional na kasanayan bilang paghahanda sa kanilang propesyon. Ayon sa alkalde ng lungsod na si Joy Belmonte, ang inisyatibong ito ay upang bigyang inspirasyon ang susunod na mga henerasyon na maging animal welfare advocates. Upang maiwasan ang paglaganap ng dengue sa mga ay nitong kamakailan lang nagsagawa ng isang cleanup drive ang mga guro, magulang at estudyante sa isang paaralang pang-elementarya sa Quezon City. Ang kaganapan sa ulat ni Princess Castro. Higit 200 magulang, guro at estudyante ang nagsagawa ng cleanup drive kontra dengue sa Toro Hills Elementary School sa Quezon City. Tulong-tulong na nilinis ng mga nakibahagi ang mga alulod, kanal, wash area, banyo at flower pots na naimbakan ng tubig. Sinira din nila ang mga nakaimbak na gulong, disposable cups at plastic bottles na naiipunan ng tubig. Ito ay upang maiwasan ang pangingitlog ng mga lamok na nagdudulot ng dengue. Bukod sa paglilinis ay nagkaroon din ng dengue lecture ang mga disease surveillance officer ng QC Epidemiology and Surveillance Division para sa mga magulang at mag-aaral. Kaugnay nito ay mariin namang pinaalala sa mga magulang na agad dalhin sa health center ang kanilang mga anak sakaling nakararanas ng lagnat, pananakit ng ulo at tiyan at pagkakaroon ng rashes ng mga pangunahing sintomas ng dengue. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Hindi nakikita ng dahilan ng Department of Science and Technology o DOST at ng Department of Information and Communications Technology o DICT upang ipagbawal ang paggamit ng mga individual o organisasyon ng AI chatbot na DeepSeek. Wala naman umanong nakikitang agarang panganib sa paggamit ang pamahalaan kung kaya't hindi na ito kailangan pang iban. Ang naturang application ay inaalok sa publiko ng libre at malaking tulong din umano ito sa mga nais mag-explore sa teknolohiya kung gagamitin ng tama. Kinoronahang Reina Hispano-Americana 2025 ang pambato ng Pilipinas na si Dia Mate na ginanap sa Bolivia kahapon. Maliban sa corona, naiuwi rin ng 20-year-old beauty queen ang Best in National Costume Award kung saan inspirasyon sa kasuotan nito ay ang Baroque churches ng bansa. Ikalawang tagumpay na ito ng Pilipinas sa Reina Hispano-Americana kasunod ng makasaysayang pagkapanalo ni Winwin Marquez noong 2017. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, campaign period para sa national possessions simula na ngayong araw. Congressman Wilbert Lee nilinaw ang rason sa kabila ng pag-atras sa senatorial race. Senate President Chis Escudero sinabing posibleng magsimula ang impeachment trial laban kay VP Sara matapos ang SONA. Tulfo, Go at Soto nanguna sa senatorial candidates ayon sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Benepisyo para sa solo parents isinusulong na palawigin.
AI chatbot, hindi nakikitaan ng dahilan upang ipagbawal ang paggamit. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.